Hello mga ka-e-bike. Meron pala ulit akong i-share sa inyo. So itong project ko ngayon is papalitan ko ng handlebar switches ang Raptor. Kasi naging problema ko rito mga ka-e-bike. Nagpalit ng handlebar. Maiksi na hanggang dito. Mapapansin nyo ito. Ayan o, hanggang dito lang. Andito yung handlebar, sobra na to. So dahil makapal ito, hindi ko na maipasok kasi nagpalit ng ng quick throttle. So itong space na to kumain din kaya umusog dun. So ang bala ko, papalitan ko siya ng medyo manipis para maipasok ko na yung dulo nito handlebar dun talaga sa dulo nitong handlebar. Yan. So papalitan. Kung mapapansin nyo ito, dito ko na nilagay kasi magkakaroon ng space, hindi magiging pantay yung dulo nito kung dito mo susukatin. Ayan. Hindi magiging kung may space naman dito pangit, so dito ko lang muna nilagay temporarily. So papalitan ko ito na may urong na siya sagad dito nung manipis lang. Yan ang gagawin ko ngayon. Tapos ito mga to lilipat ko na lang dito. Tulad nito may switch dito, kasi lilipat yung mga switches na yan. Okay? Yan ang natin, i-share ko sa inyo ngayon. Pero yung connection nito, hindi natin gagalawin yung connection. Iba kasi yung connection ng pang motor. Hindi natin gagalawin kasi kung gusto natin bumalik sa stock, pwede pa rin. So dun tayo magmo-modify sa mga saksakan. Okay, so pakita ko sa inyo yung ipapalit ko. Mga ka-e-bike, ito yung ipapalit ko. Ayan, so ito yung pangkaliwa, yung left and right, busina, tsaka may kasama siyang hazard. Tapos ito namang ito namang pangkanan, high and low. Tapos ito yung supposed to be sa push start. Saka ito sa engine off. Tapos ito yung push start. So ang mangyayari, ito latching switch ito hindi. So parang parang busina. So mawawalan ako dito nito. Mawawalan ako nung para sa ilaw. Ito yung sa off, park light, tsaka headlight, di ba? Tapos mawawalan ako ng speed switch, yung 1, 2, 3, mawawala ito. Kasi wala dito. Ang mangyayari na lang, irerekta ko na lang yung high and low dito sa kaliwa. Irerekta ko na dito sa kanan. Magiging sa kanan na yung switch ng high and low. Rekta na siya. Ito, since latching ito, baka itong gamitin ko sa ito pala yung latching. Itong gamitin ko sa park light. Yan. So, tas dun naman sa problema sa speed 1, 2, 3, umorder ako ng ganito. Yan, speed 1, 2, 3 siya. So at least ito may option ako dito kasi mag-isa lang ito. Ayan. So dito ko na lang siya, nakahiwalay ito. Pwedeng sigurong dito. Ayan, ganyan. Katabi siya. So at least medyo maliit lang yung sasakupin niyang space. Ayan. Or pwede ko itong hiwalay. Pwede ko siyang ihiwalay dito banda, or dito, or kung saan man. Anyway, titingnan ko na lang. So yan yung project ko ngayon mga ka-e-bike. Ang naging problema ko lang dito is ito, bullet connector yung gamit niya. Hindi ako nakabili ng pang female dito. Anyway, yung doon naman kasi connector nun iba So papalitan ko na lang itong mga connector na to. So yun ang isi-share ko sa inyo. Nga pala ito copy ng Pro Taper. Yung switch na ganito Pro Taper ang brand Pero ito copy lang ito. Nasa almost 400 lang ito Less than 400 lang yung Pro Taper. Nasa mga 1,000 plus So gusto ko lang muna subukan. Tignan nyo, ang niya, clip lang siya. So medyo manipis ito kung nandito yung handlebar kumpara dito. Yan, kumpara dyan. So hindi pa nga rin ganun kanipis Anyway, susubukan ko lang muna. Kung hindi talaga di baka yung mas ganitong klase na lang na switch, yung manipis talaga ang gamitin ko. Subok lang muna. Okay? So babaklasin ko lang yung pairings. Balikan ko kayo mga ka-e-bike.
Yan ang itsura niya ngayon. Bukas. So may laman lang siya. Converter. Ito yung flasher relay. Pang motor na to. Ito yung busina. Saka ito yung throttle. Internal box throttle kung tawagin. Internal throttle. So may cable lang yan papunta ron. Parang sa motor. Para makapagamit ka ng quick throttle niya. Okay, so yan. Gagawin din pala natin dito busina. Mag-upgrade tayo ng busina. Okay. So balikan ko kayo. So bali ayan mga ka-e-bike. Ito, itong connector na to. Bali ayan 9 pin siya. 9 pin. Plus may tatlo. Itong tatlong ito. Yan, ito yung wire niya, di ba? Ayan. Ayan, ito. Yan. Yan yung mga switches. Ito yung mga wire ng switches sa kanan. So itong tatlong ito para to sa speed. Yan. Sa speed to. Tapos ito yung para sa mga switches. Andi dito yung sa park light saka headlight na switch. Saka andi dito yung reverse. Makapansin nyo, mayroong reverse dito. Ito yung reverse. So ang switches dito is speed. Tapos ilaw, saka reverse. So nandito yan. Tapos ito naman sa kabila. Ito naman yung sa kaliwa. Nandito yung high and low. Ang ilaw, signal light. Saka yung horn. Okay. Tapos nandito rin yung bali ang mangyayari 9 pin din to eh. Ang nangyayari, hindi natin to babaguhin. Itong original niya, yung stock, hindi natin to babaguhin. So, kukuha lang tayo ng ng ganito na papasok dito. Lalagyan natin ng linya, gagawa tayo ng sarili nating pin. Para kung gusto natin bumalik sa stock, kunyari, hindi umubra, balik natin yung stock, plug and play na lang din tayo. Wala tayong ibang gagalawin. Okay? So, bali, titracing na lang muna natin yung mga color nito kung saan papunta. Yan, gagawa natin yung diagram kung saan papunta. Para yung gagawin natin, i-match na lang natin dito. Kumbaga yung switch na ipapalit natin, yun ang i-adapt natin dito. Hindi ito ang i-adapt natin doon. Para kung sakaling gusto natin bumalik, plug and play na lang, sasalpak lang natin to. Okay, so, titracing ko muna to. I-drawing ko na lang para merong tayong pagbabasihan. Okay, so balikan ko kayo mga ka-e-bike. So ayan mga ka-e-bike, natanggal ko na. Ayan. So kinabit ko na rin. So bali nag-iba yung plano mga ka-e-bike. Kasi dito medyo masikip na rin. Papansin nyo, dulon-dulo na ng handlebar. Ayan. Ang kita ba yan? Ayan. Ayan. So, since masikip na, kakain pa to ng konti, dito ko na nilagay. So, binaliktad ko na lang ito. Supposed to be pa ganun yan sa ilalim. Binaliktad ko, tapos binaliktad ko rin yung switch para hindi naka 3-2. Ginawa ko para maging 1-2-3. So, accessible naman, madali siya. Okay pa rin. So, ito naman sa kabila, ayan. So, maiksi na siya sa standard length na siya, hindi na extended. Yan. So ito yung mga wires niya. So papalitan ko na lang to ng socket nang gagawin ko mamaya. Okay, bike. So far medyo kontento naman ako. Hindi ganun ka-kontento pero okay na to sa akin. So ito naisip ko na lang kasi ito on off, ito latching sets, ito yung ito yung non-latching switch. Ito siguro gagamitin ko sa reverse. Ito sa park light, high and low. Tapos ito signal, may hazard na. So yung mayroon akong extra switch dito na hazard kanina, di ba? So tatanggalin ko na lang to. Pwede ko na lang gawin tong on and off switch. Tulad nito, ito para sa underglow ito So busina saka hazard. Tapos dito na yung speed 1, 2, 3 ko. So okay din kasi mas madaling i-access dahil hindi naman busy sa pagta-throttle tong kabilang kamay. So ayan na.
Tapos yung dito, ito, nagawan ko na siya ng schematic. Dito yung ano niya, setup niya, saka yung kulay. Yan. Ito yung sa kanan, ito yung sa kaliwa. Yan. Okay, so ito kaliwa yan, ito kanan. Ganyan. Nakaharap kasi dito eh, pero pag ganun kasi baliktad. So dito ako kumuha ng ano, nakaharap ako dito sa. Okay, so balikan ko kayo pag hanap muna ako ng ano, yung socket na ganito na ayan, Shaman. Okay, so balikan ko kayo mga ka-e-bike. So ang problema dito mga ka-e-bike, titracing mo pa. Titracing ko pa to. Kasi wala man lang label dun sa, kahit dun sa binilhan ko. Yan. Tapos dito, iba-iba kulay. So, titracing ko lang ito para ma-set ko na. Nakakuha na pala ako ng plug. Ayan, nakakuha na ako. Tapos naka-order din ako nito. Yung pinaka-pin nya. Connector. Ayan. So ito ang kailangan ko, dalawa para sa switch, tapos ito yung para sa speed, isa. So yan mga ka-e-bike, kailangan ko kayo, tracing ko muna yung mga wire kung para sa mga connection. Okay mga ka-e-bike, ito nakuha ko na. So ito tatlong kulay lang naman siya eh, kaya lang hindi pala siya naka-common. Itong isang set na to para sa hazard. Ito, hazard. Tapos itong isa, set ng kulay, ganun din, is para sa signal, left and right. Kaya pares naman ang kulay niya, paghihiwalayin mo lang. So ang common lang is yung gray. Tapos itong green, yan, green and black sa busina. Tapos ito naman sa kabila, yung yellow, solid yellow, tsaka pula, para sa dito sa ano, latching, yung on and off. Ito yung gagawin kong park light eh. Tapos itong ano, itong yellow na may stripes, tapos itong black, siya yung para dito sa non-latching, push button lang, yan. Ito gagawin ko itong reverse. Tapos itong tatlo, ayan, itong tatlo para dito sa high and low. Okay, so ang common dito is yung blue, itong solid blue ang common. Tapos itong blue ay para sa low dito, tapos yung puti para sa kanan. Yan. So yan, kung sakaling bibili ka ng ganitong switch, yan, dali namang hanapin eh. Okay, so papalitan ko lang yung mga connector nito para mailagay ko dun sa bahay niya, yung connector niya. Papalitan ko yung mga pin pala para mailagay ko dun sa connector. Sayang sana itong mga bullet eh, kaso wala akong nabiling bullet, kaya hindi ko rin kasi gagalawin yung connector. Anyway, papalitan ko na siya ngayon. Pakita ko na sa inyo ulit, okay? So ayan mga ka-e-bike, pasensya na, maliwanag ato masyado, nabutan na ako ng araw dito sa bahay kasi namin, paghapon dito sa harap ng araw. So pinabit ko na, nilagay ko na yung mga terminals. Ayan. So inauna ko nang inilagay yung para sa reverse. So dito yan, yung black, saka itong black negative yan eh. So connect lang siya dun sa red na may stripe. So yung black sa may stripes, pag kinonect mong ganun, so dito yan sa reverse. Tapos ito yung latching, ito naman yung para gagawin kong park light. So ang magiging park light ko dito ay, since ito yung positive source, tapos ito yung park light, yung brown, so nasa ibabaw naman. Pag ganyan, yan, dito sa ibabaw naman siya. Galing ko to. So
Lagay ko lang siya dito. Ito naman mga kaibay, ko lang problema kahit magkabaliktad to eh. Kasi input-output lang naman to eh. Pasok dito sa pink. Yan. Tapos lalabas dito sa yellow. Yan. Okay. So ngayon na magiging ano lang ito, tatawid dito sa kabila. Tatawid dito sa kabila kasi nasa kabila switch yung high and low eh. Yung dati natin, andi dito yung high and low. Andi dito. Eh dito na ngayon nasa kanan na. So tatawid dito. Ang common dito is yung blue eh. Yung blue. Tapos ito yung high. Ito yung low. O ito yung low, ito yung high. Ganon. So ito, dalawang to kakabit natin dito. Ito yan, sa pink, saka yung blue, saka puti din. Yan. Diyan natin siya itatap. So dito siya sa kabila. So sa kabila na to, tatawid sa dyan. Magiging ganun. Okay? Nakaganon siya. So ito, nakakabit dito. Nakakabit dun. So dito, ang balang nandito lang is yung reverse saka yung park light. Tapos to sa kabila, signal, busina. Tapos yung meron ditong hazard eh. Hindi ko gagamitin yung hazard, i-maintain ko na lang siguro yung hazard ko na switch ditong external. Gagamitin ko siya sa parking. Yung hazard dito sa may switch sa handlebar, gagamitin ko siya sa parking. Pag naka-on, imbis na mag-hazard, magpa-park na lang siya. Naka-park. Hindi gagana yung hindi gagana yung e-bike. Kahit naka-on, hindi siya gagana dahil naka-park. So ito yung sa signal natin. So dito naman siya nakatapat. Yung gray nasa ilalim. Ayan yung gray nasa ilalim dito. Tapos kakatabi lang naman siya, nasa gitna yung orange. Ito minsan nagkakabaliktad to eh. So babaliktarin na lang natin pag nag-reverse. So testing natin. Ayan. Okay, so far so good. Baliktad. So baliktad nga. Baliktad nga ito. Magkaiba yung kulay nila. Paras yung kulay nila pero magkaiba yung koneksyon. So pagbabaliktarin lang natin. Yung pulang ilalagay natin sa yung orange, yung blue ang ilalagay natin sa gitna. So yung lalagay natin sa gitna. Tapos natin ulit. So kanan okay na. Hindi nakikita. Wala pa pala, hindi ka makabit yung ilaw pero mayroong indicator dito sa dashboard. Okay. So okay na yan siya. Tapos itong sinasabi ko sa iyo, yung sa hazard, sa iba ko gagamitin to. Ito na yung sa busina. Ang busina naman dito is ito light green. Itong light green to. Kasi kung makikita nyo, ayan yung connection ng busina, light green. So dito sa gilid, sa gilid, gitna sa gilid, tapos sa ibabaw. Okay.
So ito nung sinabi ko, sa iba ko ito gagamitin. So ikakabit na lang natin itong itong sa high and low. So ayan nga mga ka-e-bike, medyo pasensya na, hindi ko alam ba't napuputol yung record ko yung audio minsan nawala pa. So ang susunod natin ngayon is yung sa speed naman, yung kinabit ko dito sa ibabaw. So ito na, nakapako na siya, na ganyan na yung setting niya. So high and low. So speed 1, speed 2, speed 3. Tama na yan siya. Sige, ilalagay ko na lang siya rito. So isa na lang magiging natin, so ito yung common, ito yung input, tapos ito yung susupply para sa high and low. So ito wala ang pagkukuhaan dito kasi yung live dito ginamit ko sa busina So iso-short ko na lang yung isang paa, magtatap na lang ako dito para magkaroon ng source ito ng ng live. Kasi yung dati pag inon mo yung yung dati kasi yung switch natin, yung usual, pag inon mo yung park light, may park light siya. Pag tinulak ko pa ulit, yun yung para sa ilaw mo, high and low. Kaya lang yung power nanggagaling dito. Galing dito, ibabato niya ron, saka lang magkakaroon ng connection para dun sa sa high and low. Kaso ito wala, rekta ito. So kahit ang mangyayari dito sa kahit hindi ka naka-park light, pwede kang mag-ilaw. Ngayon, pwede rin namang kailangan naka-park light muna bago mag-ilaw, pero pwede na itong direkta na. Mangyayari direkta na. Kahit di ka naka-park light, mag-iilaw ka. Ganun na mangyayari. Para itong doon na lahat, hindi ko na napapadaanin dito. Pero pwede yun. Kung sakasakaling gusto nyo ganun, yung magpa-park light muna, kailangan naka-on yung park light para magkapag-headlight, kukuha ka ng linya dito. At itong gagawin ko, rekta na. So, live palagi ito. Pag naka-switch yung pag naka-switch yung e-bike, pag ginalaw mo yung left and right, yung high and low mo, magkakailaw ka agad. Hindi mo na kailangan mag-on pa dun sa park light mo. Okay, so yun lang, itatap ko na lang. Balikan ko kayo. So ayan mga ka-e-bike, tapos na siya. Kabit ko na yung pairings. So dito tayo sa kusina. Tapos itong hazard niya, ginawa ko itong brake switch. Kinunik ko sa brake switch para pagka nakahinto ka, pag inactivate mo to, ma-activate yung brake switch. Ayan, nakailaw din yung brake light niya. At the same time, hindi siya, kahit i-throttle, hindi aandar. Karoon na kasi ako na-experience yan mga loads na naka-side stand ako saglit. Dun sa isang e-bike, naka-side stand ako saglit. Pinarada ko, nagtatanong ako bibili ako ng ulam. Pinakialaman ng bata, pinihit tong mandar. Dito tumba. Kaya gusto ko lagi meron akong switch para mag-off yung throttle. So yan. Tapos meron na rin tayong ayan. Ito nyo, left, right, left. So good na siya. Hazard. Ito yung signal natin. Ayan. Sa kabila yun. Medyo nakayuko, ayusin ko pa tong signal light ko. Ayan. Tapos ito yung sa park light natin. Ayan. So yan ang park light niya. Yung sa gitna, itong mga puting ilaw. Okay. Tapos ito yung switch natin sa low. Yan, low, yung sa baba. Tapos high. Yan, dalawa. So, okay. Successful naman yung
upgrade natin. So far so good. Yan, oh, sakto na siya. Yun na mismo yung haba niya. So yan lang mga lods, mga ka-e-bike. Comment na lang kung anong tingin nyo, ayos ba, pangit ba, o comment na lang kung ano, kung may masasuggest din kayo. Okay, din next na project ko is papalitan ko to ng indicator, yung may RPM, tapos may speedometer. Dito gumagana, tsaka ayun, pundi na yung isang linya ng niya. Hindi ko muna yung pinagana. So yun lang mga ka-e-bike, sana may natutunan kayo. Ito okay naman to, good na siya, 1, 2, 3. So mas madali akong mag-set ng speed. Nandito na sa kamay na, hindi busy, dali lang siya. So yun lang mga ka-e-bike, sana kahit paano may naapulot kayo rito sa vlog natin, at sana patuloy nyong suportahan yung YouTube channel ko mga lods. Pa-like and share na lang mga ka-e-bike, at salamat sa Diyos. God bless sa inyo. Okay, ito na siya. Ito yung dito sa ating park light. Ayan, nakita nyo na. Ayan, park light. Ayan. Tapos ito yung low, high. Ayan. So ayos na siya. Tapos ito naman yung signal. Ayan, kanan, ito kaliwa. Tapos itong busina. Tapos itong isa ay ginawa ko na lang, itong isa imbis na hazard siya, ginawa ko na lang na pag click ito, pag press mo ito, mag-activate yung brake. Yan, brake. Nakailaw ngayon yung brake light. So kahit pihitin mo yung throttle, hindi siya gagana. So yan. Yan siya. Yan. So ito yung nga pala. Yan, high. Pag high, yung dalawang ilaw nakabukas. Yan. Pag low, yung sa baba lang. Yan. Sa baba lang yung nakailaw. Okay? So yan mga ka-e-bike. So far, so good naman tayo. Kaya may underglow. Ito yung kanina tinuro ko sa iyo, underglow. Ayan. Tapos ito yung sa hazard, gamit ko pa rin. Ayan. Ayan. So dito na lang din ulit yung hazard. Dito ko na siya nilagay. Medyo madilim, di masyadong kita, pero nakita nyo naman yung kanina ng maliwanag pa. Tapos ito yung ilaw ko sa MDL. Ayan. MDL. Ayan. Okay. So ayan mga ka-e-bike, ang ko. So patayin natin yung park light, patayin natin yung sa brake. Ayan. So wala na siya totally. So ayan mga ka-e-bike, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Please like and share and subscribe. Maraming salamat sa Diyos. God bless sa ating lahat.